tingnan niyo po mga kaprobinsya, oh. Ha? May mahinang ulan naman. So, nadiligan namin yung ating mga tanim, yung ating mga napier dyan. Lalo na yung bago naming tanim na napier. Napakalaking tulong na to. Kahit mahina lang, oh. Yan. Pero dito sa amin, mula nang may ulan dito mga kaprobinsya, hindi pa nagkaroon ng malakas na baha. Pero kahit papaano, at least na diligan yung mga tanim namin na napier at saka nakapagtanim na rin kami ng napier. Yung ganitong ulan, napakalaking tulong to sa mga tanim natin. Mabilis tumubo yung mga napier mga kaprobinsya basta palaging umulan. Pero sa tingin ko po sa ibang lugar mukhang may malakas na ulan. Doon, oh. Sa area pa rin. Wala na tayong makita doon na puno na ng fog. Yan. Tignan natin to kung lumakas ba yung ulan na to. So kahit hindi man lumakas, napakalaking tulong to para sa aming mga tanim. Nawala na yung ulan mga kaprobinsya, oh. Pero nabasa na po yung lupa. Nadiligan na po yung mga tanim natin. Medyo matagal na po dito sa amin na hindi nagkaroon ng baha kasi wala pa ang malakas na ulan hanggang ngayon. Yung aming inahin, oh, nilipat namin dito kasi ni-repair po yung sahig doon, yung flooring. So dito muna siya nilagay. Big. 5 heads yung big natin. Ngayon po mga kaprobinsya, bakante na yung andyan. Kasi nakatay natin yung isa. Nag-mission kami dito para sa ating mga kasama. Bago tayo umalis, papuntang Cebu. Nag-iwan tayo na isang baboy para sa kanila. Nag-mission kami, tapos yung natira, nilagay na namin sa ref ng Dyna para hindi masira. So, yun po. Dati po, nag-deliver din ng baboy doon sa Mais. Yung dalawang para pang lechon. At ngayon naman mga kaprobinsya, may order naman tayo ng dalawa din. So yung 5 natin dyan na natira, maging 3 na lang yan. At ma-deliver na din natin yung dalawa dyan. Tapos may 5 tayo dito na biik. Pinag-aala ko po nung una mga kaprobinsya na hindi natin maibinta yung mga baboy natin na panglitsyon. Kasi nasa kwan po sila, 18 heads. Nagdala pa tayo ng baboy dun sa stockyard, 6 heads, pero hindi natin naibinta. Kasi walang buyer, napakamura ng presyo. Tapos pinuntahan dito, 10 yung binili nila. Kung mabuntis lahat yung mga baboy natin dito mga kaprobinsya, yung 5, kasi 6 yung inahin natin. Isa pa yung may mga biik dyan. Kung maswerte, magkaroon naman tayo dito ng maraming biik. Pero wala tayong balak na alagaan silang lahat. Kung sakaling manganak sila, yung mga baboy natin, ibenta lang natin yung mga biik. Kung hindi natin maibenta yung biik, alagaan, pakainin, tapos kung may mag-order sa atin, dandahan na ba kung sino yung nangailangan ng baboy pang lechon, binta natin basta magkasundo sa presyo. Next week yung mga kaprobinsya, itatapos natin ang ating kulungan dito. Dingding na lang yung kulang para yung mga dumalaga natin doon na nakasana, mahiwalay natin sila 3. Sa ngayon po, nilagay lang natin sila sa isang kulungan kasi hindi pa natin natapos lang dito. Ang sistema namin dito,
Hanggang dito lang yung dingding namin. Tapos dito, para to sa aming barako. Pagawa na rito ng kulungan ng barako. Para hindi na namin siya talian. Pag talian yung barako mga kaprobinsya, masugatan yung liig. Palagi tayo nag-adjust. Kaya nga, nasugatan siya. Tapos, pinalitan na namin ng tali sa liig. Kasi yung barako, napakabilis lumaki. Pag nasa liig yung tali, palagi tayong mag-adjust. Pag hindi natin mapansin agad na masikip na pala yung kanyang tali, masugatan na yung kanyang liig. Medyo malaki na po yung kulungan natin dito na ating baboy mga kaprobinsya. Malaki na kayo yung na-imbis natin dito. Hindi po basta-basta magpagawa ng ganitong kulungan kung isang panahon lang. Yung papagawa natin dito, hindi po isang basis. Lang sa Hilonggo pa, amat-amat lang yung papagawa natin ng kulungan. Extension lang tayo ng extension hanggang naging ganito kalaki. Pero kakaunti lang yung baboy natin. Hindi tayo nagpatining ba. So yan po. Parang napasubo lang tayo dito sa ating kulungan na medyo malaki. Na extend tayo na extend. Dahil sa inakala natin na maganda yung resulta. Pero sa ngayon, dito sa amin, dito sa Negros, murang-mura yung baboy. Pero andito na yan mga kaprobinsya. Tuloy pa rin tayo sa ating pag-alaga ng baboy. Sa ngayon, wala tayong balak na ibintay yung mga inahin natin. Alagaan natin sila. Magbabaka sakali na sa sunod ng mga buwan o sa sunod ng mga taon, tumaas yung presyo ng baboy. Dito po yung aming bakod mga kaprobinsya. Napansin po namin na hindi maganda pag ihalo namin yung mga pabo at saka yung mga manok pati yung mga pato. Mas okay lang pag ihalo yung pato at saka pabo at saka gansa. Pero pag may manok pa, napapansin po namin na hindi makasurvive yung mga sisiw na manok pag ihalo sa mga pabo. So napag-isipan namin na i-repair yung bakod namin dito, tapos hanggang dyan lang yung bakod namin. So hindi po masyadong malaki. Tapos yung andun sa likuran, yun po ang taniman namin ng napier. Kasi dati po hanggang doon po yung bakod namin mga kaprobinsya, hanggang doon sa may likuran. May mga kahoy pa doon. Tingnan po natin. Hindi lang sana natin lagyan ng bakod yung mga pabo natin. Gusto lang sana natin na experience, tapos halo-halo na sila lahat. Kasi pag i-repair pa natin yung ating bakod, napakalaki na yung gastos natin. Kasi hanggang doon pa sa likuran yung ating bakod. Pero napansin namin na hindi po makasurvive yung mga sisiw natin ng ating manok. Kasi maapakan ng mga pabo. Malaki yung mga pabo mga kaprobinsya. Mabigat yan. Pag sila yung makaapak, patay yung sisiw ng manok. So pag-isipan namin na hanggang dito lang yung bakod natin sa ating pabo. Dito. Tapos dito sa kabila, putulin namin yung mga kahoy na yan at saka taniman ng napier para mapakinabangan namin yung area na to. Tanim kami ng tanim ng napier dito mga kaprobinsya kasi padami po yung mga alaga natin dito. Kailangan natin ng maraming babae, tapos kailangan po natin magpatining ng mga lalaking baka para kung ibinta natin medyo malaki, bulto ba. Halimbawa pag magbinta tayo ng 2 baka, kahit tig 100 ang bawat isa sa kanila, so umabot na yan sa 200. Kung makabinta tayo ng 4 na baka na mga nasa tig 100 bawat isa sa kanila, medyo malaki-laki na po yung abutin. So ganoon po yung gagawin natin, magpatining tayo. Bali 3 yung mabilang natin dyan. Hindi kasama si Limer, hindi kasama si Pai Ansil. Si Pugi lang at si Bitas Junior at si Bitas Puti. Pang-4 si Kuan, Buni. So kailangan po natin na magtanim ng mga maraming napier. Kaya dito maglagay kami ng bako dito para yung lupa na to magamit namin, mataniman namin ng napier. Sa ngayon po mga kaprobinsya, bali 8 na po yung mga baka natin nakasahan dito ni Limer. Pero yung 8, isa pa lang yung confirm natin na buntis. Tapos yung isa bagong kasta pa lang, yung pula nating baka.
Sa ngayon po, dalawa na lang yung baka namin na hindi pa nakasahan. Yung si Marimar at yung ating baka na galing sa dawis. Diba siya, kahit pinalagaan na natin, kung manganak siya, sa atin naman mapunta yung kanya anak. Kasi yan po ang usapan namin. Yung unang anak, mapunta po sa akin kasi inahin na si Basya. Yung pangalawang anak, yun po ang mapunta sa ng alaga. Pero next year, mukhang madagdagan naman yung mga kuha natin dyan, mga babae. Kasi yung dalawa natin na mga inubrasil, baka maglandit na yan next year. Si Marites, oh, gumanda yung katawan ni Marites, mga kaprobinsya. Tingnan niyo po, oh. Yan. Marites, ayaw pa Marites, ha? Ayaw magtapang-tapangan, Tes. Magdalawang taon po siya ngayong July. So bago siya napakasama kaprobinsya, base po sa ating record, nasa po siya, almost 23 months siya nagpakasta. Or mag 23 months siya, almost 2 years. Pag lumagpas ng 2 years tapos hindi pa rin siya maglandi, mukhang delikado na. Buti na lang si Marites, hindi pa siya umabot ng 2 years, naglandi na siya. Patang bata bang tingnan ni Marites, mga kaprobinsya. Wala pang bungal to, wala pa ni pangagyo sa bata ng pagkaya. Yung mga alaga sa ating mga kasama dito, ang bilis lumaki, mga kaprobinsya, oh. Dahil kaya tagad Pananuro ko yung paluntuan eh. At trabaho rin ko din niya ka. May tao, tulog. May tao, tiyabaw. hindi siya manisturbo. Ang bilis lang po lumaki ka malitson mao lahat yung pasasag-pasaw gila sa kunang Nagukat tabi ng kungkong. Pero katulog. at so dute po. Yung kaya upat na anak. Sa sunod, mga kaprobinsya, or next batch, sana mas marami pa yung mga baka natin na madagdag. Kasi nung una, umabot po sa 8 heads yung mga maliit natin. Yung kasama na yung ilagaan ni pare. Tapos may 7 tayo dyan. Sa 7 bali 4 yung babae at saka 3 yung lalaki. Andito si Tisoy, oh. Tinigyan lang siya ng kumpay. Tapos si Paula andon. Diyan sila nagkuha ng napir, mga kaprobinsya, oh. Inubos muna nila yung napir dyan. Tapos hindi pa naubos yung napir doon, yung hiningi namin doon sa aming kapitbahay. Sa sunod na araw, doon naman sila magkuha. Tapos may napir pa tayo doon sa gilid ng sapa. Pag maubos yung sa gilid ng sapa, yung sa likuran natin, may makuha naman kami doon. Basta palaging lang may ulan, hindi tayo basta-basta maubusan ng napir dito. Daming asula dito, mga kaprobinsya, oh. Yan. Pero yung asula na nilagay natin sa ating concrete pan, hindi po nakasurvive, hindi po nabuhay, namatay lang. Marami. Pwede yan pang similya lang. Pero dito po, tinigilan natin yung paalaga ng asula. Kasi nagkaroon ng mga biyak yung lupa doon. Napakadali lang mauubos yung tubig doon sa ilalim, tumagos. Kaya hininto natin yung pag-alaga ng asula dyan. Yan po, mga kaprobinsya, oh. Nalaya na yung mga damo kasi inisprehan na yan. Napansin po natin dito na yung maliit ating baka nagsimula ng kumain ng damo, yung anak sa ating pulang baka. Kailangan niyang matutong kumain para tumaba siya, mga kaprobinsya. Siya po yung leader dito. Iba sila kumain ng napir. Mukhang ito kailangan pang palabasin, mga kaprobinsya, oh. Mabansot yung mga napir natin dito kung palagi natin siyang palabasin. Lalo na pag ma-harvest to, hindi makatubo yung mga napir natin. Mukhang pwede na siya ibalik doon
Hindi natin siya pakawalan tuwing gabi. Okay lang sana pag mga damo yung kainin nila. Kung damo lang, pero pati napir kinain nila. Kung ma-harvest natin ito ulit dito, ipasok natin siya sa bakod. Hindi na natin siya palabasin. Hindi na siya mailap oh. Pahimas lang. Yung malalaki nating baka mga kaprobinsya oh, mga lahi yan ni Limer. Yung isa mukhang magandang klase yan. Yung lalaki natin. Payat pa siya sa ngayon, pero pag yun po ang tumaba, napaka guwapong baka yan. Mga 1 buwan pa lang siya. Medyo namayat lang kasi hindi natin napurga agad. Inatake ng bulati. Tingnan niyo po yung forma niya oh. Pag maging bilog yung katawan niya, malaki na yung baka na yan. Tapos yung nanay niya nakasana po ni Limer. So kailangan na po na matuto siyang kumain ng damo. Yung mga fattening natin dito, bune. Yan po mga kaprobinsya oh. Sanay na po sila mga kaprobinsya na nilagay namin dito. Hindi katulad dati ni Pugi Junior na yung nilagay namin or hiniwalay namin sa kanyang nanay, iniritsul agad namin dito sa kulungan. Gusto niyang tumakas, wala siyang ganang kumain. Pero yung mga baka natin dito na sanay na sila dun sa bakod, sanay na sila na hiwalay sa kanyang nanay, parang mga veterano na sila dito oh. Lalo na yung si Bitas Puti. Dati po nung bumili tayo ng baka doon sa Dulol Bakong, sila si Kungkung, Dulol at Bita, mukhang ganyan kalaki sila oh. Mas malaki na to si Bitas Puti. Ito si Pugi Junior. Huwag kang patalo sa mga lahi ni Bitas dito ha. Kain ka ng marami. Lalo na hindi ka magpatalo kay Bay Ansel. Ay, kaalo lang mga kaprobinsya kung marami tayong alaga. Yung tarlo oh. Patuloy siya sa pagkain sa mga napil natin doon. Kaya susunod na buwan, mukhang kailangan natin iwalay yung ating baka na isa. Yung si White Brahman. Para hindi maubos yung mga napir natin dyan, hindi mabansot. Sa ngayon, dalawa lang yung natira dito sa loob oh. Yung mga Red Brahma lang natin, puro resulta sa EI. Yan. Si Pibing, napakagandang baka. Be, baka masikip na yung busal mo be. Mailap ha. Dako gusto pagkabaka mga kaprobinsya oh. Dako sa kasko ba. Karon to? Yung wala, tabangan mo yung kalo ron. Yung mga alaga ng pabo oh. Pato. Pero pag malagyan namin bako doon, hindi na sila pwede dito. Yung matira dito yung mga maliliit lang, yung mga sisiw. Pero yung mga malaki na, yung mga inahin, lalo na yung matanda, sila po yung kailangan ilipat doon o hiwalay sa may bakod. Yung tandang mga kaprobinsya, walang awa yan. Pag makakita ng sisiw, pag gusto lang kasahan, atak-atakan nila. Apak-apakan, kawawa yung sisiw, mapamanok man or pabok. Hindi po dumami ng gusto yung mga manok natin dito pag halo-halo lang sila dito. Meron pa doon oh. Ang mga sisiw pa tayo doon sa kulungan. Anong kasunod ba diha? Ito na yan, dalang nga kayo, ito.
ehersisyo. Si Paring Will, nagpakain naman sa mga kambing. Pag umabot si Paring Will dito ng 1 taon, anong katayin natin, Paring Will? Paring Will? Ah, Anong katayin natin pag umabot ka ng 1 taon dito sa pagtatrabaho mo dito? Kung matiis mo yung kwan, hindi na uminom ng tuwing araw, hindi na maging drinking master, kaya na ba, Paring Will? kaya na. Kaya na. Basta umabot ka dito na 1 taon sa pagtatrabaho dito, magkatay tayo ng kambing. Pero minus ka na si inom, Paring Will sa hawid-hawid ari, Paring Will. Ngayon. Bakit mo sa ito? Gili sa idog ko. Okay na ang laki. Yan yung mahawa, yung gangot, tabangan nila. Nabasa sa ulan yung mga kambing namin. Tara. Mga Brahman, nabi ng kadinga, Paring Will. Dako na eh. Lago ni. Dako po ko ni kaliwat ko. Gado na muna. Ha. Pero basta kayo maabot sa katuwig jo. Kana. Ganam-ganaman na, Paring Will. Mao. Muna Naman siya, di ba may ilan ro? salamat. O, mutuig ang matang ko ikoy. Kape na gusto si Mana. Marok pa bulay ka sa. Birthday na ro. Birthday. Mag-anom naman sa matay gusto si Mana na may kape. Wala ako ihawi kanding. Diha. Ah. Kaon kita kabaklay. Ay, kao. Basta kayo maabot sa katuwig sa. Mura po mag-birthday. Sige ka, isang taon na walang kuan. Wala nang lasing-lasingan. Kung matiis ni Paring Will na hindi na maglasing-lasingan, umabot sa dito na 1 taon. Naraka. Karikabi na sugo. Paminan niyo, kaya rin ba? Lain naman gusto mo ro. Yeah! Lain naman yung nasa gay. It naman di pa ayaw. Di ba natin adlaw? Pero makasugod na po kay manginit na po ng tutunlan, nga mo gana na po maayo. Kaya inom job sa ako di ko hinginom, pero mayroong inom na may piti sa kita. Pwede may saya pa sa naik grupo mo. Gara-gara din sa grupo ayaw ko. Pero like karang na Wala na. Si Lemir naman markada, sige. Kinahan pa kami inom. Gawin na una lang, sige bay Ansel. Bay Ansel no, punta bukol na ba to? Namukon to. Ayaw. Hindi sa ibungan. Mahurot na nila ng mga... ay katong gansa agar hay unhon po dito. Mga may Japon sila dito ikaw man. Man dito. Kabalo sila may kaon nila. Mga, mo na yung mga maro Paring Will og siro. Hindi mo kasi Dahil sila ano mga piso napatay-patay sila. Oo, nabasa na kayo. Hindi sila Mabasa sila, ya, magluyas sige ng piso. Labi na isagos pato. Kabantay ko sa una. Atong Nagkaoy din yung piso. Wala mo na yung atakan. Ito ko ay. Sa di ko mo to. Ay, nabulag. Di ko mo to. Nabulag. Dagan. Di lagi ko mo to. Wala pa din sulang kaon. Wala. Isa ko piho. Lobos ka pa. Pero ginya. Sika. si palumluman. To sabot ato nga palumluman. Apa aku tahu. Udah to no, mag-isa diha. Kasan mo kit eh. Wait, taon man natin ha. Pwede gana. Mga taon-taon namin. Mas na taon. Pwede ha. Bukan mo kabantay na no, nang kabuk diha ko tawo. Sigmo ko yun. Kuha. Ito. Sanagan. Di kayo sila. Kasi nagkaon sila. Ala. Ilang ko nga sirok yung pagkaon ba? Matakaw sa mga pagkain. Bukan naman yung ano, nagagsang naman siya to. Idahag main ni pabo nga gilain din ng piso jo. Nagaghan sila, nagaghan Pero ang problema kay ang manok dili kalahaw tayo ay, to. gigit ka lang tayo na yung tabo. So, ano to? Buti na? Yan, yung gansa oh. Asa na mo? Ano na mo maulaw? Buti na sa sila nga. Mura ko ah. Hmm? Hmm? So, ano ba yung tabasot? Next month, katay tayo palagi ng pabo. Paakon ba dito lang sa ato? Kasi pag hindi natin ito bawasan, mamulubi tayo sa pagkain. Dahil sa mahal ng presyo ng mga bilihin.
dito po sa amin, napapansin ko po na hindi po silabol yung pabo. Kasi malaki. Tapos pag ibenta natin kahit pag magbenta tayo ng pabo, kahit mura lang yung benta natin, kahit sabihin natin na sa 200 per kilo lang, yung isang pabo na tandang, umabot yan sa 6 to 8 kilos. So, kahit 6 lang kilo lang, ang mabayaran ko, kung ibenta natin na sa 1,200. So, medyo mahal. Kasi malaki po yung pabo. Yan na po ang usapan namin ni Paring Will. Pag umabot sa dito na isang taon, na hindi na maglasing-lasingan, hindi na maging drinking master, mo-resign na siya sa pagka-drinking master niya, magkataon kami na isang kambing. Mag-celebrate mo ba? Hanggang maging pastor na si Paring Will. Ha? Mga kaprobinsya, kaya na po. Ito yung ulam namin, oh. May adobong pabo pa. At yung labong. Dabong ba? Yung bamboo shoot. Hinaluan ng ginataan, oh. Yan. May kanin. Lord, maraming salamat sa pagkain. So, kain na na. Hewa na. No, Jay. Oh, no na. Kamas na nagag na palong na. Ilado. Wala. Paring Will, ha? Ito na ninyo. Baugan ako na ro. Agdon yun. Nung kirsa ba? Birsang ka, lawasan. Kirsado mo. Ay, thank you. Blackout. Salamat. Thank you. Tulog yung cellphone. Tulog sa'yo. Balik sa niya. Ang oras na ginihan ng nanay din siya. Bakit po mo gapon? Hindi ako gabong gawayan niya. Kasi pinag sa akin laman kay Kwaon. Nalaman ko pa. Sige. Hindi ba talaga kamang? Gasto sa kag. Hadas. Ayaw naman tawagin mo. Dali. Ikaw natin, boy. Dori ba? Murja po. Hadlok ka. Diyan na. Hadlok ka dahil mo. Alam mo. Diyan hadlok. Hadlok ra na po. Napakalaking tulong po yung kwan, oh. Tula naman. Sa tanang ko niya. Karoon ko. Diyan na. Di po naman po. Utan ano ito. Anong kapal mo ng utan? Kuha ko na una. Pag nilubihante, kaya hapit ng lulot ni mo. Pariwil, di ka masiro yun, kaya uli. Na pwede na yun. Ano naman siya? Kapoy. Laay ra. Ninalay mo sa anak pariwil. Laay ra. Tayo. Nagadi lang si Piat. Ay nagi. May mga sao mo ito ganit mo. Mga sao. Makomkom aso. Betul dulu. Inanong oras sa'yo mo na ulit na po. Ala. Inanong oras ka. Ala. So anong dito pa ka nakabantay po kang hindi ka mag-assignment yung bata? Sige. Sige. Assignment. Sige assignment. Mahal? Sige absent. Ayun. Kaya ulan. Sama kamu ulan din nagyot. Sulod pa nang balay ng kuloya ko dito. Layo. Ano yun? Yung sa lead po, pasok pa yung hangin niya. Motor. Ano yun doon?
Galit. Kaya mo. Kung ano yung pabutan ito sa Rosid Roy? Hindi, busog to. Dulo ko sa. Doon lang to. Pero ang tangkal baboy. Hindi lang yung giduloon. Nakapos ng budget mo. Balyo. Sino ko? Naawin na lang. Marag layo na daw kayo siya. Sino bagay? Tapos bapa. Oo mo. Mga bungka ko rin kayo. Sangkay. Ang mga masarap yung kawayan mga kabubin siya. Oh, lamig sa? Lamig. Yan. Ang bundi na lagi gumawa kayo. Adlaw. Yan, magdang galing on.